kingdoms. Hell may wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken. His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Oh, unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally.
I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Amen. Good morning po sa inyo Morning pong lahat. po. Isang mapagpalang araw po sa atin. Good morning po sa ating maagang viewers. At of course, syempre kasama ko po dito yung mga mga live audience natin na high schoolers. Kasama ko po si Brother Pong. And bago po kami magsimula, gusto po namin muna kayong batiin isa-isa. Yan, gusto po muna namin makilala sa inyo yung mga viewers natin this morning. Pong, pakibati mo muna isa-isa yung mga nakikinig. Diyan po si Sister Zia. Good morning po. Uy, ang hira. Kay Ma'am Heidi Sanet. Good morning po. Sir Ariel. Good morning. Sir, good morning po. Ma'am Myra Salarzon. Good morning po. Ma'am Joyce. Good morning po. Ma'am Rolene Sanet. Good morning po. Ma'am Emilia. Good morning. Sila pa lang, sir. Yan. Sir Bore. Sir. Ma'am, Sir Bore. And puro ano to, puro mothers and tatay. Yung mga fathers. Oh, of course, baliwan kay Zia pala. Puro mga ano to, yung mga adult, mga parents ito eh. Yan. Kaya mga parents, please, maganda gisingin niyo po yung mga anak po ninyo para makapakinig po sila sa ating devotion. At napakaganda ng ating pong topic. And actually, ito, sinimulan din po ng ating pastor na nung Wednesday po ata, knowing Christ in our soul winning rin, sabi niya. Ay yung kanyang topic nung last Wednesday. Yan. Kaya nga ito po yung pinag-uusapan natin, knowing God in our soul winning or knowing Christ in our soul winning. Okay? Kaya nga, last time nabanggit ko nga po, ano po what is soul winning and who is our perfect example. Why do we have to go in soul winning? Sino ba yung pinaliwanag ko po sa inyo ano ang soul winning at pinaliwanag ko rin po sa inyo sino po ang pinaka-example natin. Okay? Pagdating sa soul winning, and wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Dahil sabi ko nga po, at naririnig po ninyo sa ating pastor, ang goal po natin bilang isang Kristiyano is to be Christ-like. That is our ultimate goal. That is the main thing. And kung yan po ang main thing, saan po tayo magsisimula? In soul winning. Because soul winning is the beginning of the main thing. Yan po yung pasimula. Okay, bakit po? Kasi, maalala nyo po yung binanggit ko pong verse dito at naririnig nyo naman po yung bakit po
bumaba ang Panginoon Kristo dito sa lupang ito. Kaya po siya bumaba dito sa lupang ito. Okay? Marami pong ginawa ang Panginoon. He healed the sick. Nagpakita siya ng mga miracles. Okay? Marami pong ginawa ang Panginoon. Pero the main thing na ginawa po ng Panginoon Kristo dito is to save, to seek and to save that which was lost, na sabi po ng Bible. Na yan po yung pinaka rason bakit po bumaba ang Panginoon Kristo. And again, ang goal po natin ay tularan, maging katulad po natin ang Panginoong Jesucristo. At kaya nga po saan po tayo magsisimula? Kaya nga kung ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo, yun rin po yung gagawin po natin. Okay? Kaya nga po saan po tayo nagsimula? In our soul winning. Okay? Because soul winning is the beginning of the main thing. Okay? Kaya nga po, again, ang topic po natin, kaya nga napakaganda, mga high schoolers, maintindihan ninyo na napakahalaga. Okay? Bakit natin pinag-uusapan ng soul winning? Okay? Why do we have to know Christ in our soul winning? Bakit maganda na makilala natin at maranasan natin ang Diyos sa ating soul winning? Okay? Kaya nga, sabi nga po dito sa Matthew chapter 4, in verse number 19. Matthew chapter 4. In verse number 19. Yan. Ito rin po yung verse na ginamit ng ating pastor nung last midweek service. Ano po sabi dito ng Bible? Matthew chapter 4, in verse number 19. And he saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Okay? Follow me, and I will make you fishers of men. Okay, so ipapaliwanag ko po sa inyo. Again, ang topic natin is knowing Christ, knowing God in our soul winning. Okay, kaya mag-focus po tayo dito sa sinasabi ng Bible na fishers of men. Okay? Fishers of men. Wala po kayong makikitang sa ibang libro or kung kani-kaninong tao na nagsabi nito maliban sa Panginoon Kristo, to be fishers of men. Okay, kaya nga, pero ang tanong mga kapatid, sabi ko nga po nung nakaraan, bakit maraming nagsasabing Kristiyano, but they are not involved in soul winning? Okay? Nagsasabi pong Kristiyano yan. Okay? Nagsasabi pong may Kristo, tinanggap ang Panginoon Kristo, maliwanag, pero hindi po nagso-soul winning. Okay? Sa inyong mga high schoolers, bakit yung iba ay nahihiya ipakilala ang Panginoon? Nahihiya ipakilala ang Panginoon sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa school ninyo. Bakit nahihiya? Bakit ganon? Okay? Kaya nga makikita po natin dito na kinakailangan talaga na we have to understand and we have to know God in soul winning. Okay? Kaya nga, bago po makarating sa verse na binasa po natin in verse number 19. Kung babalikan po natin yung verse number 18, ano sabi ng Bible? And Jesus walking by the sea of Galilee saw two brethren. May nakita po ang Panginoon Kristo na magkapatid. Una po is Simon called Peter. Yan, si Simon Peter and Andrew his brother. Okay, so may nakita po ang Panginoon Kristo na magkapatid, si Peter and Andrew. Ano po ang ginagawa nila? Sabi ng Bible, casting a net into the sea, for they were fishers. Okay? So, may nakita ang Panginoon Kristo na dalawang magkapatid, and they are fishers. Sabi ng Bible, they are fishermen. Si Peter at si Andrew. Okay? So, nung nakita po ng Panginoon Kristo, nung natagpuan po ng Panginoon Kristo itong dalawang ito na magkapatid, hindi lang naman po sila patambay-tambay. Okay? Wala silang magawa sa kanilang buhay na patambay-tambay lang ganon. Hindi po mga kapatid, they are busy. Okay? They are busy, nagtatrabaho sila. Okay? Sabi ng Bible, they're casting a net into the sea. Okay? Nagtatrabaho sila. Again, they are fishermen. Nagtatrabaho sila dahil para sa kabuhayan nila yan eh. Okay? Para po sa kabuhayan po nila. Again, hindi sila yung mga taong walang magawa. Okay? May pinagkakabalahan po sila.
Busy po sila sa kanila pong trabaho, sa kanilang kabuhayan. Pero ano po sabi ng Panginoon? And He saith unto them. Again, sino po ito? Si Peter and si Andrew, na fishermen, busy. Okay? May ginagawa, nagtatrabaho. Pero ano po sabi ng Panginoon sa kanila? And He saith unto them, follow me. Follow me, and I will make you fishers of men. Sabi ng Panginoon. Kaya nga, gusto ko po maintindihan po natin mga kapatid, bakit po tayo merong soul winning? Why do we have soul winning? But before that is, how can we be a soul winner? How can we be fishers of men? Because before being a soul winner, before being a fisher of men, ano po sabi ng Panginoon? Gagawin niya na bang fisher of men agad? Hindi. Ano sabi niya? Follow me. Okay? Kaya nga, before being a soul winner, before being a fisher of men, you've got to be a follower of Jesus Christ first. Okay? Kinakailangan po maintindihan po natin na ang buhay po ng bilang isang nagsasabing Kristiyano, para ikaw ay maging ganap na soul winner, maging fisher of men. Again, hindi po fisher ng isda, ano sabi ng Panginoon? But fisher of men. Mangangalap po tayo ng tao. And before that, you've got to be a follower of Jesus first. Okay? You've got to be a follower of Jesus first. Ano po ang ibig sabihin ng follow po dito na sinasabi ng Panginoon na follow me? When we say follow here, it means to go. Okay? Ibig sabihin ng to go ay kumbaga pumunta. Okay? Pumunta. Or to come. Lumapit. Okay? Follow. Sumunod. Okay? And kanino sinasabi ng Panginoon na lumapit tayo? Follow me, sabi ng Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Okay? Kanino ka pupunta? Kanino tayo lalapit? Kanino po tayo susunod? In order to be a fisher of men, is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, maalala niyo yung sinabi nating pastor nung Sunday? Sinasabi niya, although wala naman po dito, pero sinasabi nating pastor, kung sino ang lagi mong kasama, tawag dito, doon ka makakakuha ng impluensya. Okay? Because to whom we spend time the most, the more influence that we will get from. Okay? Kaya nga po, why are we not involved in soul winning? Okay? Bakit hindi involved sa soul winning? Sabi ko nga, sa inyo mga schoolers, kung matagal na kayo dito sa ating church, pero bakit nahihiya pa rin i-share ang salita ng Diyos? Wala pa rin involvement sa soul winning. Maaring hindi ka sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Okay? Maaring sa iba ka pumupunta. Okay? Maaring sa iba ka malapit. Maaring sa iba ka sumusunod. Kaya nga, bakit? Kasi ang sabi ng Bible, if we will follow Christ, kung susunod tayo sa Panginoon, kung lalapit tayo sa Panginoon, kung pupunta tayo sa Panginoon, susunod tayo sa Panginoon, He will make us fisher of men. Okay? But the question, bakit hindi tayo involved sa soul winning? Okay? Bakit hindi pa rin tayo ganun na nagso-soul winning? Dahil again, i-check mo, high schooler, kanino ka malapit? Okay? Saan ka laging pumupunta? Kanino ka sumusunod? Sino ang sinusundan ng iyong buhay? Again, our goal is to be Christ-like. Kaya nga kung gusto natin at dapat gustuin natin na maging tulad natin ng Panginoon Kristo, kanino tayo lalapit? Okay? Kanino tayo lalapit? It's no other than the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, follow me. Okay? And again, sabi ko nga sa iyo, sa bawat isa po sa atin, before being a fisher of men, we've got to understand that we have to follow, to be a follower of Christ first. Okay? Sabi po dito in Matthew chapter 16, in verse number 24. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 in verse number 24. Yan. Ito naman po, sabi ng Bible dito, Then said Jesus
unto his disciples. Ang kausap na po ng Panginoon dito is his disciples. Sabi niya, if any man will come after me. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Okay. Nabanggit na naman po ng Panginoon yung word na follow dyan. Pero may pagkakaiba naman po ito sa follow na nakita natin dun sa Matthew 4:19, pero may papaliwanag ko po yan sa inyo. Ano sabi ng Panginoon? If any man will come after me. Kung gusto mo talaga maging malapit sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, sabi ng Panginoong Hesukristo. Okay? Ano sabi niya? Let him deny himself. The word deny here, it means to disown. Okay? To disown. Na ibig sabihin po nito, hindi mo aariin ang iyong sarili. Okay? Hindi mo aariin ang iyong sarili. So sinasabi natin sa Panginoon na hindi natin pagmamayari ang ating sarili, in which it is true, mga kapatid, na hindi po natin pagmamayari ang ating buhay. Ay, bilang isang, lalo na nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, lalo na't anak po tayo ng Diyos. We have to, sabi ng Bible, let him deny himself. You've got to disown yourself. Okay? Nasasabihin mo, Panginoon, itong buhay ko ay hindi sa akin. Hindi ko po ito pagmamayari. And sabi ng Bible, deny himself and take up his cross. Ang ibig sabihin po na take up his cross dito ay it pertains to self-punishment na katulad po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Okay? Nakatulad ng Panginoong Kristo, and follow me. Okay? And yung follow naman po dito na word, it means to be in the same way with. Ibig sabihin po ay maging katulad. Okay? To accompany. Okay? Maging katulad at sumama. Okay? Maging kasama. Okay? Kaya sinasabi po ng Panginoon dito na para maging katulad mo ang Panginoong Hesukristo. Okay? Maging katulad, magkasama po yan. To be in the same way with, ibig sabihin maging katulad, and to accompany. Ibig sabihin sumama. Kasi kailanman, hindi po natin magiging tulad ang Panginoong Hesukristo kung hindi tayo sasama. Susunod sa Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya nga, ayan sabi ng Bible, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Okay? Kaya nga, balikan po natin yung verse natin sa Matthew. Okay? Kaya in verse number 19, sabi ng Panginoon, follow me. Come after me. Okay? Lumapit tayo sa Panginoong Kristo. And ano sabi niya? And I will make you fishers of men. Kaya nga, sabi ko nga po, we've got to be a follower of Jesus Christ first. And nung narinig po ito ni Peter and ni Andrew, ano po sabi ng Bible? In verse number 19, sabi ng Bible, and they straightway left their nets. Okay? Notice the word is straightway. It means immediately. Agad-agad. Okay? Agad-agad. Ano pong ginawa nila? Noong narinig nila na sinabi ng Panginoon Kristo, again, they are busy. May ginagawa po sila, may pinagkakaabalahan po sila. Okay? Kaya nga, ang soul winning po, hindi po ito sa mga taong walang magawa sa buhay. Inililinaw ko lang po sa bawat isa po sa atin. Ang soul winning po ay hindi po ito sa mga taong walang magawa sa buhay. Okay? O, wala naman akong magawa dito sa bahay. Soul winning na nga lang ako. Mali yun Okay? And ito katulad ni Simon and ni Andrew. Busy sila. May ginagawa po sila. Pero lumapit ang Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Nung narinig po nila, ano po ang ginawa po nila? And they straightway, sabi ng Bible, agad-agad, okay, left their nets. Okay? They left, it means, the word left, it means to forsake, to lay aside, to yield, or to give up. Okay? They left their nets. Okay, so sa madaling sabi po, mga kapatid, ano po ang iniwan nila? Ano po ang give up nila? Ano po ang kinalimutan po nila? Walang iba kundi ang kanilang trabaho.
kung ano po yung kanilang pinagkakaabalahan. Okay? Kung ano yung kanilang pinagkakabalan. Iniwan po nila yan. Okay? Give up po nila yan. Na anong klaseng pag-give up? Immediately. Agad-agad. Mabilisan. Okay? And in verse number 21, and going on from thence, he saw other two brethren, at meron ulit nakita, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in a ship with Zebedee, their father. Ito naman po mag-aama. Okay? Again, they are busy. May ginagawa po sila. Okay? Abala po sila sa kanilang kabuhayan, mending their nets. And sabi ng Bible, and he called them. And in verse number 22, and they immediately left the sheep and their father. Again, the word immediately. They left. Iniwan po nila their sheep and their father, including their father, and followed him. Okay? Again, the word follow here is maging katulad. Sumama. Okay? Kaya nga po makikita po natin dito na kinalimutan po nila ang kanilang pinagkakabalahan sa kanila pong buhay. Give up po nila in order to follow Christ. Okay? Just to follow Christ. Kaya nga po, ganun rin naman po tayo. Kaya nga mga scholars, sasabihin ko sa inyo, paano tayo maging soul winner? You've got to be a follower of Christ first. And paano ka magiging follower ng Panginoon Kristo? Okay? Kinakailangan, okay, to become fisher of men, you have to be a diehard follower of Christ first. You have to deny yourself. Okay? How to be a follower of Christ? In order to be a fisher of men, you've got to deny yourself first. Okay? Ibig sabihin po dito, it means ating sasabihin na hindi natin pagmamay-ari ang ating buhay, kundi ito ay sa Panginoon. Kaya nga kung ikaw ay nagsasabi, kung tayo po ay nagsasabi na tinanggap natin ang Panginoon Kristo, anak na tayo ng Diyos, lagi po nating tandaan na hindi na po natin pagmamay-ari ang ating sarili. As sabi ng Bible, ye are bought with a price. Tayo po ay binili ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na natin pagmamay-ari ang ating sarili. So ibig sabihin po na ito, hindi na po dapat tayo ang makikinabang sa ating pong buhay unang-una kundi ang Panginoong Hesukristo. Kung kanino man po natin gagamitin ang ating buhay, wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga scholars, ngayon, saan mo ginagamit ang iyong buhay? Okay? O i-check mo ang iyong sarili. Saan ka abala ngayon? Okay? Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon sa iyong buhay? Bakit hindi ka involved sa soul winning? Dahil meron kang ibang pinagkakaabalahan. And sabi ng Bible, you have to deny yourself. We have to disown ourselves. Okay? Katulad po ni Simon, ni Andrew, ni James, John. Okay? Again, busy po sila pero anong ginawa nila? Kinalimutan nila kung ano man yung pinagkakabalahan nila. Okay? Just to follow Christ. Kaya nga, you have to deny ourselves. And sabi ng Bible, take up your cross. Again, it implicates what Christ did for us. Na ang Panginoon Kristo, He suffered for us. Pinasan niya ang bigat ng ating kasalanan. Kaya nga, tayo rin. Sabi ng Panginoon, you have to take up your cross. Handa kang anong mangyari para lang sa Panginoon. You are ready to suffer for Christ. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, handa ka para sa Panginoon. Handa ka para sa Panginoong Jesucristo. Kahit ano pang sabihin ng mga kapamilya mo, o kahit ano pa sabihin ng mga classmates mo, kutsain ka man, ang mga tao sa ating paligid. But we have to take up our cross to follow Christ. Okay? Kaya kinakailangan mo itong gawin if you are willing to follow Christ. Leaving everything, iiwan mo lahat just to be a follower
of Christ, just to be a fisher of men. Kaya nga, again, mga schoolers, sabi ko nga po kanina, and of course, sa lahat po na nakikinig, bakit? Marami. Mga schoolers, ang dami nating schoolers dito. Pero, bakit hindi ka involved sa soul winning? Bakit hanggang ngayon ay matagal ka na? Bakit hanggang ngayon bakit nahihiya ka pa rin mag-soul winning? The question ay, sino ang sinusundan mo? Sino ang sinusundan mo? Sino ang katulad ng buhay mo? Kung i-check natin ating buhay, yung ginagawa natin, sino ang pinapakita nito? Sino ang pinapakita nito? Bakit po? Kung sino ang katulad ng iyong buhay, doon ka malapit. Kaya, kanino ka ba malapit? Mga scholars, sino ba ang lagi mong kadikit? Again, ang goal natin ay maging katulad natin ng Panginoon Kristo. Okay? Maging tulad natin ang Panginoon Kristo. That's our ultimate goal. That is the main thing. Okay? Kaya nga, paano mangyayari yan? We have to know Christ first in our soul winning. And in order to be a soul winner, again, sabi ng Bible, you have to follow Christ first. You have to consider being a follower, being a true follower of the Lord Jesus Christ. And paano ka susunod ngayon sa Panginoon? Sabi ng Bible, iwan mo ang lahat. Okay? Ibig sabihin, kalimutan mo ang iyong sarili. At maging willing tayo na anumang consequences neto para lamang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Okay? Dahil ang goal natin is to be Christ-like. Okay? In order to be fisher of men, you've got to be a true follower of Christ, because a true follower of Christ is a fisher of men. Okay? Inseparable po yan. Na kapag ikaw, kung gusto mo maging soul winner, kailangan sumusunod tayo sa Panginoon. At ang isang totoong sumusunod sa Panginoon ay isang soul winner. Okay? Kaya nga napakalaga po nito, nasabi ng Bible, follow me. Okay? Sumunod po muna tayo sa Panginoon Kristo. And naniniwala po ko na kung susunod tayo sa Panginoon Kristo, ano sabi ng Panginoon? And I will make you fishers of men. He will make. Ibig sabihin ng make po dito is to do. Ibig sabihin may gagawin po ang Diyos sa ating pong buhay. At yun po ang pinaka kagustuhan po natin. To know Christ, to know God. And ibig sabihin po ng knowing natin dyan is not only knowing Him, okay, but to experience Him. Okay? Kaya nga, susunod tayo sa Panginoon, may experience natin ang gagawin ng Diyos sa ating pong buhay. At sabi niya, He will make us fishers of men. He will make us a soul winner. Kaya nga mga scholars, ina-encourage ko kayo. Sino ang model ng iyong buhay? Sino ang tinutularan mo sa iyong buhay ngayon? Pero nagsasabi ka na anak ka na ng Diyos. Nagsasabi ka na meron ka ng Kristo. Kaya nga, dapat ang tutularan natin ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. And saan tayo magsisimula? In soul winning. In sharing the gospel. Okay? Because soul winning is the beginning of the main thing. Okay? Para makilala mo ang Panginoon, maranasan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Okay? We have to be a soul winner. Katulad ng sinasabi dito ng Panginoon. Sabi niya, and He saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Okay? Kaya nga, mga scholars, sabi ko nga sa bawat isa, at ganoon din po sa mga nakikinig, be a follower of Christ first. Okay? In order to be a fisher of men. Okay? Kaya nga, sino susundan natin? Kanino po tayo lalapit? Okay? Kanino po tayo pupunta? Okay? Kanino po natin maging katulad? Okay? Kaya nga po, kung gusto po natin na sa Panginoon Kristo, follow Christ. And pag sabi ng Bible, if you will follow Christ,
He will make us fishers of men. Okay? Kakaibang trabaho po ito. Bakit po? Trabaho po ito ng Panginoong Kristo. Ang nangangalap tayo ng kaluluwa. Okay? And sa susunod, i-share ko po sa inyo yung kasiyahan, okay, na meron tayong soul winning, yung kasiyahan na ginagamit po tayo ng Panginoon. Okay? Knowing God in our soul winning. Knowing Christ in our soul winning. So, I hope ako po yung naging blessing po dyan sa inyo. And salamat po sa inyong pakikinig. And opong, baka may gusto kong ma-share dyan sa atin sa verse natin sa Matthew 4 verse number 19. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang gusto ko pong i-share ngayon sa Matthew chapter 4 verse 19 ay sabi po dito na follow me and I will make you fishers of men. Amen. Na ang ibig sabihin po nito ay kailangan po nating sumunod kay Kristo bago po tayo maging fishers of men. Amen. Kaya kapag hindi po tayo susunod kay Kristo, hindi po tayo magiging fishers of men. Dahil, paano po tayo magiging fishers of men kung hindi po tayo susunod kay Kristo? At, to follow Christ is the best thing in our life. Amen. At, sabi rin po dito sa Mark, chapter 16, verse 14 to 18. Sabi po dito, afterward, he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Verse number 15. And he saith unto them, Go ye therefore, and teach and preach the gospel to every creature. Verse number 16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Sabi po dito sa verse number 17, and these signs that follow them that believe in the name, shall they cast out devils, and they shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them, and shall lay hands on the sick, and they shall recover. Dito po sa number 14, kita po natin dyan yung word na upbraided. Sabihin po nito, ito po yung pagalitan or angrily tell someone they should not have done a particular thing. Kaya po sila pinagalitan kasi sabi po dito sa verse number 11, and when they heard that he was alive and had been seen of her, believe not. Di po sila naniwala na nabuhay po si Kristo. At kaya po sila pinagalitan dahil hindi sila naniwala sa mga nakita po kay Kristo. At kaya po dito sa verse number 15, meron pang instruction ng Diyos sa kanila na go ye therefore and go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So yun lang. Yun. Yan. Thank you, Brother Pong. Yan. Maganda rin yung binanggit ni Pong na verses dito. Yan. In Mark 16:15, which is our great commission. Sabi dito, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Okay? He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Okay? O kaya nga, and makikita natin dito, sinasabi ng Panginoon, and these signs shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils. May mga miracles na magagawa sila sa Panginoong Jesucristo. Okay? They shall cast out devils, they shall speak with new tongues.
Ito po yung sinasabi ng Bible dito. Nung panahon lang po ito ng Panginoong Kristo. Okay? Although ngayon ay na nakikita nyo naman ang ating pastor yung nagka-cast out. Okay? They shall speak with new tongues. Ibig sabihin po ng tongues dito is language. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing. Mga miracles yan. Okay? In soul winning. Okay? Miracles po yan in soul winning. Kaya nga ito, na kakaibang trabaho po talaga ang soul winning. Okay? Maraming pwedeng gawin po ang Panginoon sa soul winning. Kaya nga kung mag-involve po tayo sa soul winning, ay maraming gagawin po ang Diyos sa ating pong buhay. Okay? Pakikinabangan po ng Diyos ang ating pong buhay. Again, sabi ko nga po sa inyo, hindi po sa atin ang ating buhay na ito. Okay? Hindi po sa atin. Kaya nga, anything na gagawin po natin, ay dapat hindi po pang sarili. Okay? Hindi lang yung para sa ating sarili. Hindi lang yung sa sarili natin. Dahil unang-una, again, ang may-ari po ng ating buhay, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Okay? Kaya nga, kanino natin gagamitin? Kanino po tayo magpapagamit ng ating pong buhay? Dapat wala po iba kundi sa Panginoon Kristo. Okay? And kaya nga, meron tayong soul winning because sharing the gospel, preaching the gospel, okay, sa lahat po ng tao, pagpapakita po ito, at maliwanag na wala pong ibang gumagamit sa atin po dito, kundi ang Panginoong Kristo. Okay? Kaya nga napakalaga nga po na maintindihan po natin, mahalaga ang soul winning sa ating pong buhay. Okay? It is the beginning of the main thing. Ito yung starting point. Ito yung pinaka-simula eh. Okay? Kaya nga pag walang soul winning, kung hindi tayo magsisimula sa simula, paano po tayo magpapatuloy sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Sa soul winning po natin dapat sisimulan. Kaya nga, sa inyo mga schoolers, sabi ko nga sa inyo, bakit nahihiya ka pa mag-share? Nahihiya ka pa mag-soul winning? Maaring sa pamilya mo, ikaw pa lamang yung nakakilala sa Panginoon. Bakit hindi mo rin i-share ang tinanggap mo ang pagtanggap mo sa Panginoon Kristo? Sa mga kaibigan mo? Okay? Sa inyong school? Diba? Sabi ko nga, encouragement ko nga sa inyo, kung hindi nyo pa na-share ang inyong buong klase, bakit hindi mo share? Okay? Sa inyong school, ang daming tao dyan, ang daming estudyante dyan. Bakit pag break time, ay gamitin mo yung oras mo na at least makapag-share lamang ako ng kahit isa. Okay? Sa lunch, makapag-share ka ulit. Sa dismissal ninyo, makapag-share ka ulit, makapag-invite ka ulit. Okay? Kaya ngayon sinasabi ng Bible, you have to deny yourself and take up your cross. Bakit ang iniisip nyo? Baka kasi lokohin ako ng mga classmate ko. Baka kutsayin ako ng mga classmate ko. Baka kung anong sabihin nila sa akin eh. O diba? Sabihin nila, nagba-Bible ka. O diba? Nagsishare ka na sa Panginoong Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, take up your cross. Okay? Na dapat willing ka na ano masabihin ng sanlibutan sa'yo, ano masabihin ng mundo sa'yo, ay babaliwalain mo yan. Okay? Bakit? Just to follow Christ. Okay? To be a follower of the Lord Jesus Christ. And sabi ko nga sa inyo, in order to be a soul winner, you've got to be a follower of Christ first. Kinakailangan, para matutunan po natin ito, kinakailangan, susunod po muna na tayo sa Panginoon Kristo. At ano pong klaseng pagsunod po ito? Dapat buong buhay natin. Iiwan po natin lahat na magiging sagabal sa Panginoon Kristo. Katulad, nasa po natin, si Peter, si Simon, Simon Peter, pares na pala yun. Si Peter, si Andrew, si John at James. Okay? O paano sila susunod sa Panginoon kung may trabaho sila? Okay? Hindi ko naman po sinasabi na i-give up nyo po yung trabaho po ninyo. Hindi, nakita nila na magiging sagabal yun. So, ganun din po sa atin. Ano yung magiging sagabal sa iyong buhay na dapat ang pangunahin mo ang Panginoon? Kinakailangan, iwan mo yan. O kaya nga, ganun din sa inyo mga schoolers. Ano yung hindi mo naman kailangan sa iyong buhay? Nagiging sagabal para hindi ka mag-involve sa soul winning. Nagiging sagabal para makilala mo ang Panginoon sa soul winning. You've got to live that.
Kinakailan give up mo yan. Kinakailan iiwan mo yan. Okay? Dahil kung hindi mo yan iiwan, hindi tayo kailanman magiging follower, magiging tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo. Okay? Kaya nga ang patunay, bakit wala po tayong involvement sa soul winning, bakit po tayo hindi sumusunod sa Panginoon, dahil may iba tayong pinagkakabalahan. Sa iba tayo abala. Okay? Sa iba po tayo busy, mga kapatid. Okay? Pero, again, katulad po ng binasa natin, busy po sila. May pinagkakaabalahan po sila. Pero, nung narinig nila, nakita nila ang sabi ng Panginoon, follow me, and I will make you fishers of men, sabi ng Panginoon. They straightway, they immediately left their nets, left their sheep, and their father, sabi ng Bible. Iniwan po nila lahat just to follow the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya nga ganun din sa inyo mga schoolers. Again, the main thing is to be like the Lord Jesus Christ, to be Christ-like. And saan tayo magsisimula? In our soul winning. Because soul winning is the beginning of the main thing. And paano po tayo mag-involve sa soul winning? Paano tayo magiging soul winner? You've got to be a follower of the Lord Jesus Christ. Paano ka maging fisher of men? You've got to be a follower of the Lord Jesus Christ. Kinakailangan, sabihin mo sa iyong sarili, hindi mo pagmamayari ang iyong buhay. Dapat lagi mong tandaan na hindi mo hawak ang iyong buhay. Hindi dapat sarili natin ang makikinabang sa ating buong buhay. Kundi yung unang-una, walang iba kundi ang Diyos. Okay? At dapat maging handa tayo. Okay? Ano bang persecution yan? Ano ba sabihin ng sanlibutan sa atin? Ano mga sa inyong paligid? Mga scholars, sa mga classmates ninyo, yung mga kaibigan ninyo na kasama nyo na pag-alagala, kung saan pupunta, kung ano ginagawa. Pero maging handa ka ngayon na kung gusto mo sumunod sa Panginoon Kristo, kinakailangan, ano man sabihin nila ay hindi mo papansinin, hindi ka matitinag just to follow Christ. Para lamang sumunod sa Panginoon Kristo. Para lamang sumama tayo sa Panginoon Kristo. Para lamang maging tulad natin ang Panginoong Hesus Kristo. In order to know God. In order to know Christ. Okay? Kaya nga again, knowing Christ in our soul winning. Okay? Kaya nga po, I hope na kami ay naging blessing po sa inyo po dito. At naniniwala po ko na na-bless po tayo ng Panginoon sa ating devotion this morning. Amen? At ganun din, sa mga nakikinig po sa inyo dyan, na mga live, sa ating live, and sa ating Facebook, ay naniniwala po ko na kami po ay naging blessing po sa inyo sa umaga pong ito. Okay? And bago po tayo magtapos, ay ayun, may mga ibang mga nadagdag dito na nakikinig. Bago po namin kayo batiin, ay pakinggan rin natin itong mga high schooler natin dito, mga live audience natin dito. At kanila rin pong i-share yung kanilang mga natutunan sa umaga po. Sige. Morning po sa ating lahat. Natutunan ko po ay soul winning is the beginning of the main thing. At we have to know God in soul winning. At dapat iwan natin ang trabaho natin para lang hindi ng Panginoon, at dapat abala po tayo sa pagiging soul winner, at dapat ready po tayo to suffer for Christ. At if you follow Christ, He will make you fishers of men. At to follow Christ is the best thing in our life. At to know Christ is to follow Him. At yun lang po ang natutunan ko. Good morning po. Ang natutunan ko po ngayong umaga ay sundin muna natin ang Panginoon bago tayo. Kailangan po muna natin sumunod sa Panginoon bago tayo maging fishers of men. At dapat po i-goal natin na maging katulad po tayo ng Panginoon. At hindi natin magiging tulad ng Panginoon kung hindi tayo sasama sa Panginoon. Dapat piliin po natin ang Panginoon at
at iwanan na po natin yung mundo na yung mga kamundo nating yung ugali natin, at kahit gaano tayo ka-busy, unahin pa rin po natin ang Panginoon, kagaya po nila Simon, Peter, and Andrew. At i-give up po natin ang lahat para ma-follow po natin ang Panginoon, at hayaan po natin na ang Panginoong Hesukristo po ang gumamit sa ating buhay at hindi po ang mundo. At dapat ready po tayo kahit anong mangyari para sa Panginoon, para sa ministry natin, na hindi natin mai-stop yung ministry natin at magpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At God must be the model of our life. And sabi nga po ni Brother Pongpong kanina, to follow Christ is the best thing in our life. Yun lang po. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko pa, kung gusto mo maging katulad ng Diyos ay kailangan handa natin iwanan ang lahat para sa Diyos. At iwanan natin yung sagabal sa pagsunod natin sa Diyos. At yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Yung natutunan ko po is yung nasa Matthew 4:19 and sa Matthew 16:24 na they give up everything to follow Christ po. And kailangan mo magkaroon ng die-hard follower of Christ para magsalwining po. And sabi rin po sa Mark 16:15, ibahagi natin ang gospel sa lahat ng tao. And you have to deny yourself and take up your cross po. Kahit anong sabihin ng iba. Lang po. Ang natutunan ko po ay kapag hindi po tayo sumunod sa Panginoon, wala tayong madadala. At kapag sumunod tayo, may madadala tayong galing sa area. At kung isi-share pa natin sa ating mga classmate, ay And may comment dito, Sir Ariel. And thank you po sa mga nakinig. Sir Mark, may mga comments dyan eh. Basahin muna natin yung mga comments. Yan, sabi ni Sir Ariel, who you are with will influence who will influence who you will follow. Yan. Amen, sir. Yan, tama po yun. Yan. Sabi rin ni si Rowena Lynn. Ay, Rowelyn pala. Yan, amen, pakisama po sa prayer na balang araw po magkaroon ng mission po dito sa Santa Ana. Santa Ana pala si... Yan. Amen. Isama po natin sa prayer. And si Ma'am Vicky. Yan. Thank you po, Ma'am Vicky. Tapos si... Si Lugil daw to eh. Yan. Sino pa, sir? Si Sir Jerry. And thank you po, Sir Jerry. Sir Jerry, Ma'am Myra. Si Ma'am Agapita Amlos. Yan. Thank you po, Ma'am. Yan. Ma'am Heidi, Ma'am Rolene. Ma'am Teresa Rivera. Ma'am, good morning po. Thank you po. Sir Gilbert. Yan, Sir Gilbert Hofer. Good morning, sir. Thank you po. Si John Emmanuel. Yan, nakikinig din si John Emmanuel. Sister Krisha. Okay na, sir. Yan. Thank you po sa mga nakinig. Wala na po kami nakalimutan. Kung hindi man po namin kinabati, ay nakikinig. Pero nakikinig po kayo. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Yan, sa umaga pong ito. Ayun, wala na tayong nakalimutan. And maraming salamat po. And again, I hope kami po ay naging blessing po dito sa ating devotion, sa ating pong natapos devotion, sa pag-share po namin.
Kaya napakalaga po na mag-involve po tayo in soul winning. Ay especially mga schoolers, napakaganda na mag-involve kayo sa soul winning. Napakaganda na makilala ninyo, maranasan nyo mismo ang Panginoon sa soul winning. Okay? Kaya nga po, sa susunod ay itutuloy po natin itong pinag-uusapan po natin dito, knowing Christ in our soul winning. And again, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pakikinig sa umaga pong ito. We are hoping na kami po ay naging blessing. Okay, so sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umaga pong ito. Maraming salamat po sa tapos naming devotion. Salamat po sa inyo pong paggamit po sa amin. At nadalangin ko po na ito po ay naging encouragement sa bawat isa po sa amin. Knowing in order to know you, Panginoon, sa amin pong soul winning, ay kinakailangan kami pong muna ay susunod sa inyo po, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, ingatan niyo po ang buong maghapon, mga members po na papasok sa kanila po mga trabaho, pasok po sa school, ay patuloy niyo po silang gamitin, Panginoon, lalong-lalo na sa pagbabahagi po ng inyo pong salita po, Panginoon. At ingatan niyo po ang buong maghapon po, Panginoon, wala po ibang maitataas kundi po kayo. Tumihingi po, Panginoon, kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. At pakalinisin niyo po kami sa mga isa-isip po namin, na isagawa po namin na hindi po kaaya-aya po sa inyo. At patawad po sa aming kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, good morning po. And God bless po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Thank you po. Thank you.